layunin niya na kahit mangyayari yan, kayang isupply ng Diyos ang Israel. If we will obey Him. That's the test of His promise, di ba? The test, many times God doesn't choose irrational ways. Many times we are questioning God about His provisions and ways of supply. Saan na mangyagaling? Lord, paano kakain? Lord, paano may mga bayan? Paano na kami? Pag binigay ko yung rice ko, binigay ko yung persecutes ko, paano na kami, Lord? Hindi ba ang Diyos natin makapangyarihan? Alam niyo, pag may faith ka sa Panginoon, the question why, who, when, where, how, masusolve lahat yan pag may faith ka kay Lord. When you have faith in God, the how, the who, the where, the what, is all solved. Why? Because you believe that God can perform and can do His promise. Babaliin ba ng Diyos ang pangako niya? Sabi niya, He would not deny Himself. He will perform His promise. Why? Diyos yan eh. Hindi naman tao yan. Tayo pag nangako tayo, di ba? Tayo mga tao, tayo nga mga nanay. Anak, mamaya, mag-Jollibee tayo, order mo yung pinakagusto mo. Mas mamaya, natapos na yung mamaya. Ay, akala ko mag-Jollibee tayo. Wala pala tayo pera. Gawin yung mga nanay, okay, saka na lang. Kasi babayaran pala tayo. Excuse me, di ba? Hindi sabay ka bilang anak. Kasi nag-expect ka na yung pangako nyo gagawin eh. Ibahin natin ang Diyos. Ang Diyos tumutupad siya ng pangako. Sa Diyos ang pangako niya, sagrado. Hindi ho ginagawa ng Diyos ang pangako niya. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw natin sumunod at maniwala sa Kanya. Ulitin ko po yun. Hindi ho piniperform ng Diyos paminsan yung mga pangako niya sa atin. Hindi dahil hindi niya kaya. Kaya niya! Kaya niya gawin ang pangako niya at the right time, at the right place, at the right person. Pero hindi niya gagawin kuminsan dahil ayaw natin sumunod at maniwala sa Kanya. Maniwala na kasi ang Bible totoo eh. Ano yung mga Bible Baptist? Given na to ang Bible sa atin totoo. At lahat ng sinasabi sa Bible, kailangan ba ito paliwanag mo sa inyo? Diditalye pa ba na? Lantais, 10% ng income natin dapat pagka ito ay totoong lantas at totoong Kristiyano. Maniwalaan mo, sundin mo sinasabi ng Bible. Amen? Amen. Magalaw yung mga pastor natin, di ba? Ang pastor natin, ano pinapangaral niya? Di ba Bible din? Kayo nga, pagka nagkasakit ng anak niyo, punta kayo sa doktor. Sasabihin ng doktor, o yan, yung anak mo, painumin mo ng 3 beses ng gamot na to ha. Isang linggo yan, 7 days yan. Huwag kang papalya, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. O, susunod ka, di ba? Bakit? Doktor yun eh. Amen. Pero bakit sa Diyos ang hirap sumunod? Kasi kulang yung faith natin. I-develop natin yung faith natin, lalo na doon sa pangako ng Diyos. Kasi hindi magmamaliw ang pangako ng Diyos sa atin. Ang supply niya siguradong darating sa tamang panahon, sa oras ng Diyos. Parehas lang tayo sa supply ng Diyos. Hindi naman darating doon sa time mo, darating doon sa time niya. Hindi ko magbigay ka ng bigay, commit ka ng commit, bukas mayaman ka na. Anyway, ang kayamanan, hindi lang naman pera. The least of all God's blessings are money, are material things. The greatest blessings in life are relationship. Maayos ang relationship mo sa Diyos, maayos ang relationship mo sa Diyos, sa iyong pamilya, that's the greatest blessings. Amen? Sa akala ng iba, pag-blessing, pera lang eh. Hindi ho. Yan ang pinakababang uri ng pagpapala ng Diyos. Pero salamat, may pera tayo. Amen? Kasi may pera ka, may pambibili ka. Amen? Amen. Yes. So the Bible says, consider the ravens. Alam niyo, kahit ang Diyos pinaalala sa mga New Testament people, consider the ravens. Tingnan po natin yung raven dito sa Luke chapter 12. Nandiyan pa po kayo? Dito po sa Luke chapter 12, tingnan niyo sa verse 24. Pinayuan ng Diyos at pinaalalahanan sila. Alalahanin niyo yung mga ravens. Ano yung ravens sa Tagalog? Uwak. Uwak. May kasabihan, pag puti na ang uwak, yung mga Kristiyano na dyan eh. Puti na ang uwak, pastor, kung ako magsisiba. Hindi mo puti yan, maintindihan niya. Sa chapter 12, verse 24. Ito, binanggit dito ang ravens. Consider the ravens, for they, what? Sow nor eat. Nakita niyo ba portelanong raven? Hindi naman, nagtatanim siya, tapos siya eh. Nakakita na mo ba kayong raven na mamasada tricycle? Nakita na mo ba kayo raven na nagbubuhat ng simento at dinadala sa taas kasi nagpupulorin sila sa slab. Ang galing naman ng raven na yan. Ang nakakita ko sa Bible, yung raven nagdala ng 8 Goldilocks. Pero hindi sila nagtatrabaho eh, di ba? Paano sila
pagkain? Magtataka ka, paano sila kumakain? The Bible answer that question. How? Look at your Bible, chapter 12, verse 24. Sino daw nagpapakain sa kanila? Nagsusupply? Sabi niya rito, which neither have storehouse. Wala silang storehouse. Wala silang mga bodega, nor bird. But what the Bible says, God feedeth them. Masamang ibon, pinapakain ng Diyos. Mabuting Kristiyano at tapat na Kristiyano, mas pakakainin ng Diyos. Sabi niya, lilit naman ang pananampalataya niya. Ibon na, pinapakain ko. Mga masamang ibon na, pinapakain ko. Kayo pa kaya? Anak ko kayo? Ayaw lang natin sumunod. At panghawakan yung pangako ng Diyos. Amen? So I think, alam niyo itong raven na to bago niya dinala yung Goldilocks cake kay Elijah, tinikman niya muna yun. Isipin mo pa, ako ini-imagine ko paano uutusan na Diyos yung raven. O, dali mo yung cake, ha? Di ba cake na yun? Ayun yung paniwala. Buksan natin mga kapatid. Sa 1 Corinthians, bread pala, bread. Dito sa first Kings chapter 17. Verse 6, and the ravens brought him bread. Sorry po. And flesh in the morning. Karne, di ba? Hindi ko alam kung yun na lechon. Basta flesh in the morning. And bread and flesh in the evening. May schedule pa siya. Para mga worker dito, may dinner, dinadala. Amen? Di ba? Ito si Elijah may schedule. Mag-aano siya sa bread. Siguro ano yun? Starbucks. O kaya yung yung bread sa SM. Yung bread siya eh. Bread ko. Pwede pa isa yung sa bread maker, di ba? Pira si Elijah, sa sila niya mo. Dalani Raven. Ngayon, lutunin ka na niya mo. Di ba bless tayo? Kakain na lang tayo maga. Kayo mamayang people, napaka-bless nyo eh. Kakain na lang kayo, uupo na lang kayo. Ayan, dadamputin niya na lang ang pagkain. Kasi reklamo ko kayo. Ano na ulam? Ulam ko natin kakapon. Ayan ka lang, nagbigay ka pa pambili. Hindi ka nagbigay ng pambili. Wala kang karapatan din magreklamo. Ano yan po sa bahay, kahit sa church, dapat walang entitled. Entitled ako, dapat pagka sa church, binabati ako, dapat nire-recognize ako ang pinakamalaking first fruits. Wala tayong deserve natin, i-iyan na lahat. Salamat sa biyaya ng Diyos, ginawin niya tayo, amen? Walang siya entitled, kahit sa bahay, hindi ka entitled. Amen? Ito si Elijah, hindi niya rin naramdaman ang entitled siya, pero pinakain siya ng raven, dinalan siya ng bread, dinalan siya ng inumin, dinalan siya ng flesh. Sino nag-utos doon sa raven? Di ba ang Diyos? Raven, pinausap ng Panginoon, buti pa yung raven niya, sumusunod eh. Ang mga Kristyano ay sumunod. Yung raven naniniwala sa Diyos at sumunod sa Panginoon. Pero yung mga Kristyano ay sumunod sa Diyos. May question pa. Isa lang ang utos ng Diyos, ang question niya 10. Minsan di ba kahit sa bahay yung mga anak, ang daming tanong, ang daming question. Wala namang, di ba? Sagot na sagot, wala namang question si nanay. Marunong sumagot, pero sa eskwela hindi marunong sumagot. Sa bahay, sagot na sagot, wala naman. Tanong si nanay. Sa Panginoon, dapat tayo sumasagot, sunod na sunod. Hindi naman tayo papahamak ng Diyos. Palagay niyo ba ang Diyos dadalhin si Elijah doon sa charik na matutuyo ito at ipapahamak si Elijah? Hindi. Nais ng Diyos, kaya sa dinalo, ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Nais ng Diyos sa ating pagbibigay, ipakita niya yung power niya. Lalo na yung power of supply ng Diyos sa atin. Hindi magkukulangan ng Diyos, maniwala kayo mga kapatid. Naranasan niya ng ating pastor, nung siya ay nag-uumpisa, hindi na kulang ng Diyos. Naranasan ko yan, naranasan ng mga ilang worker yan, ng mga matagal na Kristyano yan. We can testify, we can have testimony on how God supply all our needs. Why? Because God, hindi siya kailanman magkukulangan. Pangako niya yan sa atin. Pangalawa, the test of obedience. Verse 5 and 6. Verse 17. Obedience will always be tested. Obedience is the outcome or result of our developed love for the Lord. Ano yung ba pag mahal mo si Lord, madali mo na siyang sundin? Amen? Yes. Pag mahal mo ang Diyos, madali mo na siyang sundin. Kaya dapat dinidevelop natin yung love. As that love grows every day, grows sweeter every day, that obedience to God becomes more easier.
Kaya mahirap sumunod sa Diyos kasi yung love hindi ka na-develop. God wants to bring the best from us, out of us, and He must allow the brooks to be dry. He allows our ability to falter. He allows our resources to be running out. Remember Malachi chapter 3 verse 10? It's not about how much we have, but how obedient we are to God. Ano yung pang Malachi 3? Hindi tinitingnan ng Diyos yun kung paano at gaano karami yung binigay mo. Tinitingnan niya kung paano ka susunod sa Kanya at sa Kanyang salita. Amen? Sabi niya, bring ye all the tithes. O tayo ba? Nagtatize ba? At sa tithes ba natin? Tama. Dapat pag ang tithes natin, tama. Dapat nanggagaling ito doon sa gross income natin. Amen? Tinatama mo na rin. Itama mo ng gusto. Amen? Ano po yung gross? Kasi yung marami sa atin, net income ang binibigay. Ano po yung net income? Ang net income, ganito. Halimbawa, ang allowance mo, mga estudyante, 100 per day. Wow, sana all. Diba? 100 per day. Noon ang bago na naman. Forget about that. Kasi ng mga bata, o yan na naman si Daddy, parang silang nakapag-ulit. Daddy, nung panahon na yun, tigsising ko lang naman ang bilihin eh. O di ba, 100 per day ang baon mo. Di magkano yung price mo doon? Magkano pa price ng 100 pesos? Di ko ba? Net income ko yun. May nagbigay sa'yo. Hindi mo alam. Na-surprise ka. Binigyan ka ng kita mo ng another 100. Magkano na ngayon ang price mo? Tinayo ng gross, lahat ng tatanggapin mo, kaya yan man ay regular income, or yan man extra, dahil may nagbigay sa iyo. Ang tawag mo doon, gross, doon manggagaling dapat yung income. Di ba kahit yung policies? Sabi ng policies sa Luke chapter 18, I give my tithes of all that I possess. Lahat ng tinatangkilik niya, tinatithes niya. Amen? Kaya ganun kahit yung mga bata, dapat may tithes yung mga baby. Yung gatas nila, dapat yung gatas nila, hindi mo lang yung gatas ang bibigay nyo. Alam naman yung opening yung gatas dito. Ibig sabihin, yung magkano yung gatas, yun ang ties ng baby. Dapat baby pa lang tinuturuan na natin. Amen? O anak, yan ang ties mo. Ibigay mo yan sa Panginoon. Pero dapat tayo mga magulang, example tayo. Amen? Mga magulang, may mga magulang ako ba rito? Example tayo. Tayong mauunang magsusulat, tayong unang magbibigay, tayong unang magtatayos, ipapakita natin sa kanila na faithful tayo sa Panginoon. Hindi dahil lamang sa kanila, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at magre-reflect yan sa pagiging example natin bilang Panginoon. Nakakatawa, di ba mga bata nagbibigay? Kasi nakita nila, si tatay, ba't di ka nag-test ng gabi? Nay, ba't di ka nag-test nung last Sunday? Nay, ba't di kayo nagsimba nung last Sunday? Hindi, dapat makita nila. Consistent tayo. Amen? Consistent tayo kasi doon manggagaling yung blessing ng Diyos sa pagiging tapat, sa pagiging consistent. Obedience will always be tested. Our obedience in giving our tithes. If all members will only bring their tithes, not give. Kaya nga ang term ng Bible, bringing. Ano yung bakit bring with your tithes? Kasi hindi naman sa atin yung tithes, sa Panginoon yan. Dadalhin mo na lang, hindi sinabi ng Diyos, ibigay. Kasi hindi naman sa iyo, dadalhin mo na lang. Kaya kaninang umaga, dapat dinala natin ang tithes natin. Ngayon, kung kaninang umaga, hindi kayo nakapagdala ng tithes. Ngayong gabi, dapat dinala nyo yung tithes nyo. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, bubuksan niya daw ang dungawan sa langit at ibubuhos niya yung blessing. Pag tayo nagbigay ng tithes natin at offering. Prove God! Alam nyo, subukan natin ng Diyos. Yan lamang ang verse sa Bible na ang Diyos mismo nagsabi, subukan mo ko. Tanda no, ang Diyos nagpapasubok. Alam nyo po, pag bumili kayo ng gamit, di ba, sa SM Appliance, sa mga appliance center, di ba, papatest mo muna. May testing area. Di ba, bumili ka ng stove, di ba, tapos na yung stove doon. Pwede mo bang i-test? I-test mo kung kumakapoy. Kung ayaw kapoy niya, red or green or white or what. Di ba? O talagang di ba? Gumagana siya. Stereo, radyo, di ba? Red. Tinitest yun eh. Bakit po kailangan itest sa mga gamit na yan? Kahit nasa tapos, sinusukat muna natin eh. Amen? Pinitik muna natin, damit, tinitest muna natin. Punta tayo sa fitting room, tapos susubukan mo. Hindi ka siya, maliit na. Ganun din ang Diyos, tinitest din natin. Kaya ang Diyos mismo nagsabi, hindi naman tayo. Siya mismo nagsabi, prove me, test me, if I will not open you the windows of heaven. Yan ang problem natin. Ayaw natin sumukan ng Diyos. Samantalang ang Diyos napakabuti. Amen?
Sabi ng Bible, ba't hindi natin subukan ng Diyos? Kung ang mga gamit sinusubok natin, ba't ayaw natin subukan ng Diyos? Paano ka i-bless ng Panginoon kung ayaw mong sumunod sa Kanya pagdating sa pagbibigay? Paano? Meron hubang ibang paraan para i-bless tayo ng Diyos? Wala. Ang tanging paraan para tayo i-bless ng Diyos sa buhay natin ay yung sumunod tayo sa sinasabi niya na ibigay natin yung para sa Kanya. Amen? Okay, mag-sumili ka, mag-pray ka, pero pagdating sa mga resources and supply, it's only giving that God wants you to be faithful because by then, the Lord can bless you. Para i-bless tayo ng Panginoon. Tinitest na yung ating obedience sa Kanya. At pangatlo pang huli, that test of love. Giving proves your sincere love to God. God has to test our love and devotion for Him. May mga tao sa Bible, kagaya ni Mary Magdalene, doon sa John chapter 12, di ba? Binasag niya. Alam niyo, hindi po nabasag ni Mary Magdalene. Let me correct that. I heard somebody said, nabasag ni Mary Magdalene yung alabaster box. No. She did not. Accidentally, di ba? Nahulog niya yung alabaster box at nabasag niya. She broke that alabaster box. Accidentally, no. It was her intention. Yeah. Alam niyo sa aking paniniwala, dahil sabi ng Bible, yung kung halaga ng, yung alabaster box, yung ointment, 1 taong sweldo yun eh. Sa aking paningin, siguro nagkaka-income ng paunti-unti itong si Mary Magdalene at unti-unti iniipon niya. 1 year iniipon niya yan para first fruits. Amen? Pinaghahandaan niya ang Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, ipapahid ko ito sa kanyang katawan. Hindi ako manghihinayang, ibigay ko ito na kay Lord. Alam niyo kung sa tao hindi tayo nanghihinayang, okay lang yan eh. Pero dapat sa Panginoon, mas hindi tayo dapat nanghihinayang. Kasi yung mga nanghihinayang, Judas yun. Tama? Di ba sino nanghihinayang doon? Si Judas! Sayang! Kaya yung mga nanay dyan, pag yung mga anak niya nagka-tights, nanghihinayang kayo, ay, Judas po kayo. God knows who does not pay. Amen? Amen. Di ba si Judas? Sayang. Kung yan, binenta mo na lamang at binigay natin sa mga mahihirap, sana dami natin natulong, nabigyan. Pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, di naman sinasabi dahil nagmamalasakit sa mga mahihirap, kundi sinabi niya yun dahil interest na yung pera. Gusto niya makuha niya yung pera kaysa nanghihinayang. Tanong ito, pagdating ba sa Panginoon, maghihinayang ka? Samantalang ang Panginoon Diyos, binigay niya kanyang kaisa-isa lang, isa lang hinayang. Sayang, hindi ka naman pala tatanggapin ng mga tao niya. I-reject ka pala nila. Sana hindi mo na lang, hindi sana hinayang, binigay niya ang buhay niya. Kahit nga hanggang ngayon, minsan, kahit rebelde ka, hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi pa rin siya lang hinayang na ibigay niya at iligtas ka niya. Kung nanghinayang ang Diyos Ama, ang Panginoon sa Kristo, sana hindi tayo na-save. Amen? Ay wag mo na ibigay ang buhay mo, sayang lang. Kasi yung mga taong yan, hindi naman maglilingkod sa iyo kahit iniligtas mo yan, hindi naman magiging faithful. At totoo nga, may mga Kristiyano na save na ngayon, hindi pa rin faithful. May mga Kristiyano matagal na sa church na ngayon, hindi pa rin faithful sa tithes. Eh, sana nang hinayang lang pa, alam naman ng Diyos, na balang araw ilan sa atin, hindi na maglilingkod, magiging backslider na, hindi na magiging matapad sa Panginoon. And yet, the Lord gave His only Son, despite the fact na marami sa atin, yung ayaw na natin maglilingkod sa Panginoon. The Bible says, He came unto His own, but His own received Him not. Alam ng Panginoon yan eh. Na nung binigay niya kanyang sarili, may mga tao mag-reject sa Kanya. May mga tao hindi magiging matapat sa Kanya. And yet, sabi ng Bible, nagpakahirap siya para tayo naman ng lumaman. Sa Kanyang karapaan, para tayo maging makinabang. Nagpakamukha ang Panginoon para tayo maging mayaman. Ayaw natin sumunod. Hinihinayang tayo. Si Mary Magdalene, hinihinayang. Sabi ng Bible, that ointment is very costly. Yan ang describe ng Bible eh. Tama? Very costly. Ibig sabihin, hindi na siya costly. Very costly. And then ano ba? Very precious. Yan. Hindi ko na pagkabasahin yan. Nandun po yan sa John 12 verse 3. Prepared giving, she had intention, it was not accidental. It was His appreciation of God's saving work on her life. Dinuin mo, niligtas siya ng Panginoon. Mary Magdalene, sino ba yan? Di ba babae siyang narumi, babae siyang patutod, babae siyang mababalipad? Nung nasin siya, nakita niya yung saving power ng Panginoon sa kanya. Ano naman ang palagay nito kung hindi mo bibigay sa Panginoon? Walang kwenta ito kung para
ginawa ng Diyos sa akin. Walang kwenta lahat ng kayamanan natin kumpara doon sa ginawa ng Diyos sa akin. Napaka-unfair naman natin kay God. Minsan din naman kalakihin yung pera mo, ayaw mo bigay ko. Si Mary Magdalene niya, pangalawang example at panghuli. Si David, sa 2 Samuel 24 verse 24. Sabi ni Aurana sa kanya, David, dahil hari ka naman, nirerespeto kita at mataas ang paggalak ko sa iyo, bigay ko na lang ng libre. Hindi. Ayaw kong bigay mo ng libre sa akin kasi wala akong dangal. Yung i-offer ko sa Panginoon, gusto ko, bibilihin ko. Magkano ba ibibenta? Sabi niya, 50 seconds of silver. 2 Samuel 24 verse 24. Binili ni David. Dahil sabi ni David, I will not offer anything. That will cost me nothing. He will not offer anything to God. Kaya dapat pag sa Diyos, kahit na kailangan. Kung ang pinakamahal sa iyo ang buhay mo, bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi sayang ang buhay na ginamit ng Diyos. Hindi sayang ang pera na ginamit sa ministry. Hindi sayang ang mga kayamanan na ating nilaan para sa gawain ng Diyos. Kung maraming tao maliligtas at makakilala sa Panginoon, kung ang buhay na ito gagamitin ng Diyos, praise God! Wala namang kwenta ito, kaya lang natin kwenta at may halaga ang buhay natin dahil ginagawa. We came from a recycled life, a recycled object. Ni-recycle lang tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo ni-recycle ng Diyos, wala namang kwenta. Walang kwenta yan ang tinilimig na sa buhay niya. Walang kwenta. Nagkaroon lang ng halaga ang buhay niya nung niligtas siya ng Panginoon. Kaya may halaga na meron siya. Ano naman ba ito mga pera ito? Kahit mahal ito, gagamitin ko para kayo. Kaya huwag ka manghinayang kapatid. Kung mahal rin yan, ibigay mo sa Panginoon. Sigurado ang Diyos na tutuwas. Huwag niya over. Huwag lowest amount. Hindi mo talaga matatanggap o hindi mo talaga may tatanggi minsan na pag sa Panginoon, mga kapatid, kung minsan yung iba, net over o yung lowest amount na binibigay nila. Question, tama ba ang pag-ibig pag gano'n? Hindi. Ang totoong pag-ibig, mahal lagi yan. Ay sabi ko rin ng umaga, pag si Lord mahal, dapat mahal din ang pag-alala. Binilin, diba? Pwede naman po ninyang libre. Tama? Pero sabi niya, wala akong dangan pag kinuha ko ng libre. Tapos ibibigay ko kay Lord libre. Hindi, bibili ko yan kahit mahal. Kasi iniwagad ko yan sa mga. Alam niyo yung mga bagay na gipili ninyo, kahit damit yan mahal, ginamit ko sa Panginoon, nagkakaroon ng halaga. Remember this, let me close with this. Our value do not define by the people around us, by the things we have. The value of our lives depend on how the Lord looks at you, on how faithful you are to God. Yun ang value ng buhay natin. Hindi mo tayo mahalaga. Dahil mahalaga tayo sa ating community, dahil mahalaga tayo sa kapwa natin. Mahalaga tayo dahil mahalaga tayo sa Diyos. Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, walang kwenta ang buhay nito kahit mahalaga tayo sa kapwa natin. Kaya nagiging importante lang tayo dahil importante tayo sa Diyos. At tayo dahilan kung bakit kami tayo sa Diyos. Naiibulan mo rin na buhay para iligtas nyo tayo. Yung mga maliit na sakripisyo amount na ibibigay natin sa Diyos, walang halaga yan. Katumbas sa ginawa ng Diyos sa buhay. So I hope you understand now why the Lord, that brook children dried up, to test the supply and the promise, to test our obedience to God, and to test how deep our love for the Lord is. May our love will grow more and will grow deeper. So the time will come, kahit mahal yan, kayang-kaya na natin bigay kay Lord. Bakit? Kasi na-develop na yung faith. Na-develop na yung faith natin. Paano po na-develop yung faith natin? Love natin kay Lord, patuloy lang tayong makinig at makinig na salita ng Diyos. Please never underestimate preaching. Always listen to our voice. Amen? Because that's how your faith will develop. Kumain tayo na. That's what is the As we